Layunin ng palabas na ito na magbigay impormasyon sa mga manonood ukol sa mga alternatibong halamang gamot na makatutulong bilang panlunas sa mga karamdaman at upang ingatan at pagyamanin ang mga halamang bigay ng may kapal. Dahil sa lubhang pagtaas ng presyo ng mga gamot sa ngayon, maraming tao na naninirahan sa mahirap na lugar ang walang sapat na pambili nito gawa ng sobrang kahirapan. Ang resulta, napipilitan na lamang silang gumamit ng mga natural na halamang gamot bilang alternatibong panlunas sa kanilang mga karamdaman. Kabilang na nga sa mga ito ang niyog at malunggay. Ngunit ang kahalagahan nitong makalunas ng maraming karamdaman ay hindi matatawaran. Sa katunayan, mas epektibo pa nga itong gamitin kumpara sa mga naprosesong gamot dahil sa bisa nitong tumatagal ng panghabang buhay. Noong 1999, ang Pilipinas ay pumangatlo sa larangan ng coconut production. Ang mga produkto na maaaring makuha mula sa niyog ay sabon, shampoo, cosmetic products, margarine, mantika, suka, nata de coco, at marami pang iba. Sa mga ito, ang pinakamadalas na gamitin ay ang mantika. Ayon sa mga pananaliksik, nadiskubre na ang niyog ay may uric acid, isang chemical compound na may substance na pumapatay sa mga maliliit na organismo na sanhi ng maraming karamdaman tulad ng sinusitis in skin infections, pneumonia, at influenza. Ang VCO o Virgin Coconut Oil ay gawa mula sa gata ng niyog. Ito ay naiiba sapagkat hindi ito napapabilang sa bad cholesterol sa ating katawan. Dahil sa paggawa nito na hindi ginagamitan ng kemikal na proseso, ito ay tinaguriang Mother of all oils. Paano nga ba ginagawa ito? Ano-ano ang mga kakailanganin sa paggawa nito? Mga hakbang sa paggawa ng VCO. Unang-una ay ihanda ang mga gamit na kakailanganin gaya ng mga sumusunod. Kudkuran, salaan, puting tela, palanggana, at empty container ng mineral water para paglagyan ng gata at para gawing salaan ng mantika. Mga proseso sa paggawa ng VCO. Unang hakbang ay balatan ang mga niyog at biyakin ang mga ito. Kunin ang lahat ng tubig nito para gamiting panghalo sa coconut meat. Pangalawa ay ang paggawa ng coconut meat. Kudkurin ang niyog. Matapos na ito ay makudkod, ihalo ang lahat ng tubig ng niyog sa coconut meat sapagkat ito ay nagtataglay ng high concentration ng oil kaya mas maraming oil ang napoproduce nito. Matapos na ito ay maihalo, pigain ito gamit ang malinis na puting tela. Pigain itong mabuti hanggang sa maubos ang katas nito. Para makasiguro na walang sapal na nakahalo, salain itong muli. Pagkatapos, pwede na itong ilagay sa empty container ng mineral water at saran itong mabuti upang hindi makontaminate. Ilagay ito sa lugar na hindi nadidistorbo at hayaang maghiwalay ang mantika sa tubig sa loob ng 10 hanggang 17 oras. Makalipas ang ilang oras, mayroon ng pagbabago sa itsura nito. Bumababa na ang tubig at pumapataas naman ang gata. Ito ay dahil sa reaksyon ng natural yeast. Makalipas ang ilang oras, makikita na ang separasyon nito. Ito ay may 3 layer. Ang nasa ilalim ay tubig. Nasa gitna naman ang mantika. At ang nasa taas ay ang coconut cream.
Alisin ang coconut cream ng dahan-dahan upang makuha ang mantika. Siguraduhing maging maingat sa pagkuha ng mantika na hindi maisama ang tubig sa ilalim nito. Pagkatapos na maalis ang mantika, salain ito gamit ang empty bottles ng mineral water. Butasan lamang ang takip nito at lagyan ng kaunting cotton para magsilbing salaan ng oil. Ang mantika na nasala ay kulay puti. Ito ay tinatawag na VCO o virgin coconut oil. Higit sa lahat, ang VCO ay maaari ring gamitin bilang cooking oil, hair oil, body oil, at industrial oil. Ang malunggay ay itinuturing na poor man's vegetables. Ngunit dahil sa taglay nitong kakayahan na magpagaling ng maraming karamdaman, ito na ngayon ay tinaguri ang miracle tree o nature's medicine cabinet ng mga siyentipiko at ng mga healthcare workers sa buong mundo. Lahat ng parte ng malunggay ay nagagamit, mula ugat, puno, sanga, hanggang sa mga dahon, bulaklak at buto nito ay may pakinabang. Ano-ano ba ang mga benepisyong nakukuha mula sa malunggay? Ang dahon ng malunggay ay nagtataglay ng vitamin A 4 na beses kumpara sa carrots. Vitamin C na katumbas ang 7 oranges. Mayaman din ito sa calcium, 4 na beses sa calcium na taglay ng gatas. Kaya nga payo sa mga nanay na kapapanganak o nagpapasuso na kumain ng malunggay upang dumami ang gatas na maproduce sa kanilang suso para sa mga sanggol. Dahil sa popularidad ng dahon ng malunggay bilang natural na halamang gamot, ang Bureau of Plant Industry ay gumawa ng paraan upang gawin itong gamot sa pamamagitan ng paggawa nito bilang tsaa para makatulong sa sambayanan. Ang malunggay tea ay mabisa ring panlaban sa mga sakit tulad ng mga sumusunod. Diabetes. Tumutulong itong gawing balanse ang sugar level ng ating katawan. Gamot din ito sa ulcer. At sa cancer, dahil may taglay itong phytochemical compounds na tumutulong sugpuin ang mga cancer cells sa katawan. Nagpapalakas din ito ng ating immune system. Paano nga ba ginagawa ang malunggay tea? Ano ang proseso sa paggawa nito? Mga hakbang sa paggawa ng malunggay tea. Unang-una ay kumuha ng mga dahon ng malunggay na walang senyales ng pagiging yellowish. Huwag kumuha sa mga daanan ng sasakyan upang maiwasan ang maruruming dahon. Mainam na ipapag muna bago himayin upang maalis ang mga bagay na nakaipit. Huwag huhugasan ang dahon ng malunggay upang maiwasan ang pagkabulok nito. Pagkatapos himayin, ilagay ito sa bilao o di kaya sa Manila paper upang patuyuin. Patuyuin ito sa loob ng bahay. Huwag ibibilad sa araw upang hindi mabulok ang mga dahon sa ilalim. Asahang may pagbabago sa hugis nito matapos mapatuyo ang mga ito. Makalipas ang 5 hanggang 6 na araw ng pagpapatuyo sa mga dahon, maaari na itong gawing tsaa. Mga gamit sa paggawa ng malunggay tea. Kawali at sandok. Mga hakbang sa paggawa ng malunggay tea. Unang-una ay painitin muna ang kawali bago ilagay ang dahon ng malunggay. Haluin ng banayad hanggang ang mga ito'y maging medyo brown ang kulay. Kapag naging brown na ang kulay nito, patayin na ang apoy at antayin lumamig. Ang pagsasalang nito sa apoy ay nakatutulong paunlarin ang lasa at kalidad ng tsaa. Kapag malamig na ito, pwede na itong dikdikin gamit ang mga kamay o kahit anong bagay na gamit pandikdik. Matapos na ito ay maging pino, palamigin. Maglagay ng kalahating kutsarang malunggay sa tea bags. Ang mga tea bags ay karaniwang mabibili sa mga processing stores o di kaya ay sa mga Chinese drug stores. Ngunit kung wala pong mga tea bags na makikita sa inyong lugar, pwede nyo itong ilagay sa teapot at salain ito bago inumin. Pagkatapos,
ay magpakulo ng tubig at ilagay ang tea bag sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Haluin ito bago inumin. Absolutely fat and cholesterol free. Mga dapat tandaan sa paggawa ng VCO. Una ay ang paggawa ng gata ng niyog at ang pangalawa ay ang fermentation process o pagbabad nito sa loob ng 10 hanggang 17 oras at huwag itong isalang sa apoy. Sa paggawa naman ng malunggay tea, huwag kumuha ng mga dahon sa tabi ng daanan. Sa pagluluto nito, huwag lakasan ang apoy upang hindi ito masunog. Sa pagpapatuyo nito, ilagay ito sa loob ng bahay at huwag direktang i-expose sa init ng araw. Ang virgin coconut oil at malunggay tea ay napapabilang sa mga herbal medicines. Buong mundo na ang gumagamit sa mga ito bilang panlunas sa iba't ibang mga karamdaman. Kadalasan itong ginagamit ng mga taong hindi kayang makabili ng mga mamahaling gamot sa butika. Marami na ang nagsisilabasang herbal medicine sa ngayon, pero ang niyog at malunggay ay madali lamang hanapin at kadalasang nakikita sa mga tahanan nating mga Pilipino. Isa sa mga pinakamahalagang benepisyong makukuha sa VCO at malunggay tea ay ang kanilang kakayahang gumamot ng mga seryosong karamdaman tulad ng ulcer, diabetes, at cancer. Higit sa lahat, ang mga ito ay homemade, nutritious, and chemical-free.